Aking mahal na anak, sumandal ka ng malapit sa aking puso, sapagkat ang sasabihin ko ay may bigat ng walang hanggan. Naramdaman mo ito, hindi ba? Isang pagpukaw sa iyong espiritu, isang tahimik na pagkabalisa, na tila isang marahang pagkatok sa pintungang iyong kaluluwa sa kalagitnaan ng maingay na gabi dito sa ating bayan na hindi tumitigil. Ang tunog na iyon ay ako, tinatawag kita, hindi upang humusga, kundi may dalang pag-ibig. Isang pag-ibig na napakatindi, napakalambing na hindi ako papaya na maanod ka ng hindi ko napapansin. Pinagmasdan kita habang nakatayo ka sa sangandaan sa gitna ng maingay na kalsada ng Maynila na nahahati sa pagitan ng nga abala na humahatak sa iyo sa lahat ng direksyon at ang tahimik na pananabik sa luba mo na naghahanap NGEG pa. Bumulong ka sa gabi, humihingi ng senyales, ng kumpirmasyon mula sa langit na magpaparamdam sa iyong ikaw ay nakikita, naririnig at bahagi pa rin ng aking plano. At narito ako ngayon upang sagutin ka. Hindi sinasadya, hindi nakataon lamang, kundi isang sagradong itinakdang panahon. Ito ang sandaling pinili ko upang abutin ang iyong buhay, upang ipatong ang aking kamay sa iyong puso at sabihin sa iyo ng may banal na pagmamadali. Sagutin mo ang tawag na ito mula sa langit bago mahuli ang lahat. Nakita ko ang pakpasan mo nga problema na walang ibang nakakaalam, ang mga sakripisyo mo para sa iyong pamilya at ang araw-araw na pakikipagsapalaran upang may mayhain sa hapagkainan. Pagdaan sa maunos at bagyo sa buhay na parang mga habagat na humahagupit sa Pilipinas na nagiwan sa iyong pagod at nagtatanong kung nakalimutan na ba kita. Ngunit hindi kita nakalimutan. Hindi ako kailanman tumigil sa pagbabantay sa iyo. Hindi ako titigil sa paghihintay na huminto ka sandali upang marinig ang aking tinig sa kabila ng ingay ng majipni, ng mapamilihan at ng mundong ito. Naparito ako ngayon dahil may mga nangyayari sa espiritual na mundo na hindi mo nakikita nga iyong mga mata, ngunit nararamdaman ng iyong kaluluwa. Mabilis ang takbo ngang panahon. May mga pintong malapit ng sumara at may mga biyayang nakahanda para sa iyo na naghihintay sa kabila ng iyong pagsunod. Anak ko, hindi ito ang panahon para mag-atubili. Anak ko, kinakausap kita dahil ang susunod na sandali ay mas seryoso kaysa sa iyong inaakala. Inaabot ka ngayon ng langit, hindi lamang sa pamamagitan ng banayat na bulong, kundi ng tuno na tila kampana ng simbahan na umaalingaw sa iyong espiritu. Nakita kong napapagod ka na. Sinusubukang pasanin ang buhay mag-isa tulad ng maraming Pilipinong nagbabanat ng buto araw-araw, ngunit hindi kakailanman niliha para maglakad ng mag-isa. May pagmamadali sa aking puso at hindi ako maaring manatiling tahimik. Mahal na mahal kita para panorin kang maanot palayo sa lugar ng kapayapaan at kaligtasan na inihanda ko para sa iyo. May panganib sa pagpapaliban. Isang panganib na isantabi ang aking tawag para sa ibang araw. Iyon ang dahilan kaya tinatawag kita ngayon mismo. Ang pag-ibig ko ay humahatak sa iyong puso. Sinusubukang iligtas ka mula sa mga bitak na hindi mo pa nakikita. Nakatayo ako sa harap mo. Iniaabot ang aking kamay. Humihiling na bumalik ka ng buo. Sa akin bago pa man subukan ng kawe na magtayo ng pader sa pagitan natin. Nakikita ko kung paano ka hinata nga buhay sa maraming direksyon. Naging abala ka, nawala sa fokus, paminsan-minsan ay manhid sa aking presensya.
Ngunit hindi ako kailanman tumigil sa pagbabantay sa iyo. Alam ko ang tahimik na mga pakikibaka na hinaharap mo, ang ngaluhang hindi mo sinasabi sa iba. Naramdaman mo ang bigat ng pangungulila kahit napapaligiran ka ngang maraming tao, kahit pa sa gitna ng piyesta o salu-salo. Nagtanong ka kung bakit ang ilang panalangin sa mga nakdaang simbang gabi ay tila hindi pa rin nasasagot. Kung bakit ang ilang mapangako ay tila naantala, ngunit anak ko, makinig ka sa akin. Ang pagkaantala ay hindi patanggi, inihahanda kita, pinalalakas ka, pinapatibay ang iyong espiritu para sa kung ano ang susunod na darating. Ngunit dapat mong sagutin ang tawag na ito ngayon bago sumara ang pagkakataon. May mga sandali sa buhay kung saan ang tadhana ay kumakatok lamang ng isang beses at ito ay isa sa mga iyon. Ang langit ay hindi nakikipaglaro sa iyong kaluluwa. Kinakausap kita ng direkta, hindi sa ibang tao, hindi sa sinumang nag-scroll lang sa kanilang cellphone. Ito ay para sa iyo ngayon mismo. Kailangan mong maunawaan na may paparating na payanig. Mga espiritual na bagyo na magbubunyag kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Marami ang mabibigla. Ang ilan ay susubukang kumapit sa mga bagay na naglalaho. Ngunit inihahanda kita upang makatayo ka nang matatak kapag ang iba ay bumagsak. Hindi mo kailangang matakot, ngunit kailangan mong maging alerto, manatiling malapit sa akin. Pumasok ka sa aking presensya, magpunta ka sa isang tahimik na kapilya, at hayaan mong palakasin kita. Magbabago ko ang mundo sa makaparang magpapalito sa maraming puso. Ngunit kung mananatili kang konektado sa akin, bibigyan kita ng linaw sa gitna ng kalituhan. Ituturo ko sa iyo kung aling daan ang lalakaran kapag tila malabo ang ngalandas. Mag-type ngang amen kung ibinabalik niya ang inakala mong nawala. Aking mahal na anak, narinig ko ang iyong malihim na pag-iyak. Alam ko ang malaban na hinarap mo sa dilim. Nagtaka ka kung nakikita ba kita, kung naiintindihan ko ang lalim ng iyong sakit. Oo, naiintindihan ko. Kasama mo ako sa bawat sandali. May mga gabi na gusto mo nang sumuko dahil sa patong-patong na bayarin. Ngunit patuloy kang kumapit. Kahit na sa pamamagitan lamang ng isang sinulit. Ang sinulit na iyon, anak ko, ay hindi ang iyong sariling lakas. Ito ang aking kamay na humahawak sa iyo. Ikaw ay pinili. Ikaw ay mahalaga sa akin. At hindi kita bibitawan. Ngunit kailangan mong ihinto ang pagtakbo mula sa akin sa iyong mainiisip. Ihinto mo ang pagtabon sa aking tinik gamit ang ibang mga bagay na nag-iwan lamang sa iyo na walang laman. Bumalik ka sa lugar ng katahimikan kung saan maari kitang pagalingin, ibalik at gabayan. Huwag maghintay hanggang pilitin kang buhay na bumalik ng wasak. Halika ngayon habang ang iyong puso ay sapat pang malambot upang marinig ako. May kailangan akong ipagawa sa iyo, isang bagay na hindi mo maring ipagpaliban. Bitawan mo ang kapahitan na lumalason sa iyong espiritu. Palayain mo ang galit na kinapitan mo, na akala mo ay nagpoprotekta sa iyo. Hindi. Ito ay isa lamang kadena na ginagamit ng kaawe upang pigilan ka. Ipagkatiwala mo sa akin ang mga bahagi ng iyong buhay na tila wala na sa iyong kontrol. Alam ko kung gaano kahirap. Sumuko kapag nararamdaman mong mahina ka, ngunit hindi ako narito para saktan ka. Narito ako upang palayain ka, manatili sa pananalangin. Kausapin mo ako gaya ng pag-usap ng isang anak sa kanyang ama, tulad ng respeto at pagmamahal ng isang Pilipinong anak. Hindi mo
kailangan ng mga matalinghagang salita, kailangan mo langan katapatan. Sasalubungin kita run. May mga biyayang naghihintay para sa iyo na naantala dahil sa pag-aalinlangan. Mayroon akong nga himala na may pangalan mo. Mga pintuan na pinlano kong buksan, ngunit nananatili itong sarado dahil naipit ka sa pagitan ng mga desisyon. Sinasabi ko sa iyo ngayon, piliin mo ako ng buo. Huwag mo lang ibigay sa akin ang isang bahagi ng iyong puso. Ibigay mo ang lahat ng ito. Kapag ginawa mo ito, makikita mo ang tagumpay na hindi mo pa nakikita kailanman. Ang relasyon sa pamilya ay gagaling. Ang probisyon ay darating mula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang iyong katawan ay makakaramdam ng sigla. Ang iyong isip ay marirefresh at ang iyong espiritu ay muling mabubuhay. Ngunit mangyayari lamang ito kapag sinagot mo ng buo ang tawag ng walang pagpipigil. Anak ko, sinubukan ng kaaway na sirain ka. Bumulong siya ng makasinungalingan sa iyong isipan. Sinasabing hindi ka karapat-dapat sa aking pagmamahal, na masyado ka ng maraming pagkakamali, na huli na ang lahat. Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon, ang iyon ay kasinungalingan mula sa kailaliman ng impyerno. Pinrotektahan kita noong hindi mo man lang namalayan na nasa panganib ka. Pinrotektahan kita mula sa mga bagay na sana ay sumira sa iyo. Nandito ka pa rin dahil ang aking kamay ay tumakip sa iyo. At ngayon, iniimbitahan kita sa isang bagong panahon, isang bagong kabanata, kang buhay kung saan maglalakat ka sa kalayaan, kapayapaan at layunin. Ngunit dapat kang magdesisyon, dapat kang tumugon. Huwag isantabi ang mensaheng ito. Huwag mong sabihin sa sarili mo na iisipin mo ito mamaya. Ito ang sandaling ibinibigay ko sa iyo upang sabihin muli ang o sa akin. Mahal kita ngang isang pag-ibig na walang limitasyon. Hindi ako narito para humusga sa iyo o ipaalala ang mga nakaraang pagkabigo. Narito ako upang ibalik ka, itaas ka, at gabayan ka sa tadhana na isinulat ko para sa iyo bago ka pa man isinilang. Ngunit hindi kita pipilitin. Ang pag-ibig ay hindi maring pilitin. Inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan ngayong araw. Piliin mo ang buhay. Piliin mo ako. Ito ang iyong sandali ng pagpapasya. At hinihintay ng langit ang iyong sagot. Umiyak ka para hilingin na kausapin kita, para bigyan kang malinaw na senyales. At ngayon ay nandito ako direktang nakikipag-usap sa iyong puso. Hindi ko nais na mabuhay ka nga. Isa pang araw na nag-iisip na mayroon ka pang panahon para ipagpaliban ang iyong pagsunod. May mga bagay na nagaganap sa hindi nakikitang mundo. Mga espiritual na pagbabago na nangyayari kahit ngayon at nakatayo ka sa bingit na isang desisyon na magbabago sa takbo ng iyong buhay. Tinatawag kita na bumalik sa akin, hindi kalahati lang, hindi nang may nahahating atensyon, kundi ng buong puso. Tapos na ang panahon ng pag-aalinlangan. Sa mga susunod na araw, may mga sandali na mararamdaman mo ang mas malakas na paghatak ko sa iyo kaysa nun. Huwag mong balewalain ang mga sandaling iyon. Hindi iyon nakataon lamang. Ako iyon na humahatak sa iyo pabalik sa aking kalooban. Minamahal na kaibigan at kapwa Pilipino, kung ang aming mga video ay nagbigay inspirasyon, umalив o naglapit sa iyo sa pag-ibig ng Diyos, buong papapakumbaba ka naming inaanyayahan
na suportahan ang aming mission sa pamamagitan ng pag-click sa super thanks sa ibaba. Ang iyong bukas palad na suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na ipalaganap ang kanyang mensahe. Pagpalain nawa kayo ang Diyos ng sagana at gabayan kayo palagi, aking mahal na anak. Alam ko ang magpasaning dala mo. Nakikita ko ang manaisip mong nagpupuyat sa iyo sa gabi, ang mapag-aalala tungkol sa kinabukasan ng iyong pamilya, ang marelasyong nagpapabigat sa iyong puso, ang malihim na laban sa takot, pagdududa, at kabiguan. Nagtaka ka kung bakit napakabigat ngang buhay, kung bakit ang saya ay tila hindi maabot kahit pilitin mo mang magpakatatag. Iyon ay dahil sinubukan mong gawin ang napakaraming bagay gamit ang sarili mong lakas. Ngunit hindi ka kailanman inilaan na pasanin itong mag-isa. Hinintay kong ibigay mo ito sa akin. Ang iyong mga luha ay hindi binaliwala. Ang iyong mga panalangin ay nakarating sa aking trono. Inipon ko ang bawat luha at naramdaman ko ang bawat sakit ng iyong kaluluwa. Ngayon ay papunta ako upang alisin ang bigat sa iyong mga balikat. Ngunit dapat mong hayaan ako. Ang paksuko ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ito ang pintuan patungo sa kapayapaan. May babala sa aking puso na dapat kong sabihin sa iyo. Huwag mong baliwalain ang sandaling ito. Huwag mag-scroll lakpas sa aking masalita at isipin na maari kang bumalik mamaya. Ang ilang mapintuan kapak na isara ay hindi na madaling mabuksan. Hindi ito upang takutin ka, kundi para ipaunawa sa iyo ang pagiging seryoso ang oras na ito. Ang iyong tadhana ay nakatali sa iyong pagtugon. May mga biyayang naghihintay para sa iyo na ibibigay lamang kapak sumagot ka na sa akin ngayon. Ang pagpapaliban ay nagdadalang pangganib. Kapag nag-aalanggang ka, binibigyan mo ang kaway ng puwang para magplanong higit pang takot, kalituhan at pagkagambala. Hindi ko nais na makulong ka sa mga siklo na umubos sa iyong espiritu at nagnanakaw ng iyong oras. Gusto kitang palayain, ngunit dapat handa kang bitawan ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Anak ko, hindi ako galit sa iyo. Hindi ako nadidismaya sa iyo. Inaabot kita nga pagmamahal nga habag nga puso nga isang ama na nasasabi na makita kang buo. Pinamasdan kong sinubukan mong pagalingin ang iyong sarili gamit ang mga panandaliang solusyon, ngunit iniiwan ka lamang nitong mas walang laman. Nakita kong nahanap ka ngang ginhawa sa mga lugar na hindi makakapabigay kasiyahan sa iyong kaluluwa. Ngunit na yon ay tinatawag kita pabalik sa lugar ng tunay na pagpapagaling, ang lugar kung saan maari kong ibalik ang nga nawasak at ayusin ang nga nasira. Hayaan mong gawin ko sa iyong puso ang trabahong walang ibang makakagawa. Hayaan mong muling isulat ko ang kwento ng iyong buhay ng may ganda at biyaya. Alam kong pagod ka na. Alam kong naging mahaba ang laban tulad ng pakikibaka ng bawat Juan de la Cruz araw-araw. Ngunit hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Nagsusulat akong bagong kabanata, isang punong pag-asa, ngamga tagumpay, ngamga bukas na pinto, na inakala mong sarado na magpakailanman, ngunit kailangan mo akong pakinggan ngayon. Dapat kang magtiwala sa akin ng sapat upang gawin ang susunod na hakbang. Bitawan ang takot na nagsasabi sa iyong hindi kapahanda. Sasamahan kita sa paglalakad, gagabayan kita. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo habang sumusulong ka. Ang buhay na pinlano ko para sa iyo ay mas
dakila kaysa sa buhay na kinakapitan mo gamit ang sarili mong lakas. Hayaan mong akayin, kita papunta doon. Sa lupngam nga susunod na araw, makikita mo ang nga senyales ng aking kamay na gumagalaw sa iyong buhay. Bigyang pansin ang mga sandali kung kailan nararamdaman mong nabubuhay ang iyong espiritu. Hindi iyon mga random na pakiramdam. Iyon ang aking espiritong tumatawag sa iyo. Kapag naramdaman mo ang udyo na manalangin, sundin mo ito. Kapag nadama mo ang pangangailangang magpatawad, gawin mo. Kapag naramdaman mo ang udyok na sumamba, tumugon ka. Ang maliliit na gawaing ito en pagsunod ay magbubukas ng pinto sa mga himalang hindi mo pa nakikita. Ang daan ay hindi palaging madali, ngunit magiging sulit ito. Maglalakad ako sa tabi mo sa bawat hakbang at hindi mo na kailanman haharapin ang buhay ng mag-isa. Aking mahal na anak, huwag matakot sa pagbabago. Huwag matakot sa hindi alam. Ako ang Diyos na nauna sa iyo, naghahanda ng daan. Nalinisan ko na ang landas na hindi mo pa nakikita. Nagbigay na ako nga sagot sa mga problemang hindi mo pa nahaharap. Pinrotektahan kita mula sa mga panganib na hindi mo man lang alam na umiiral. At ngayon hinihiling ko sa iyo na magtiwala sa akin ng sapat upang hawakan ng buo ang aking kamay. Bitawan ang buhay na itinayo mo sa takot at kontrol at humakbang sa buhay na inihanda ko para sa iyo. Isang buhaying kapayapaan, layunin at tunay na kagalakan. Ikaw ay pinili. Ikaw ay minamahal. Hindi ka nakalimutan. Sinubukan ng kaaway na sirain ka, ngunit pinrotektahan kita. Sinubukan ng gabagyo na sirain ka, ngunit binuo kita. Sinubukan ng mga kasinungalingan na patahimikin ang iyong layunin, ngunit mas malakas ang aking katotohanan. Ngayon na ang oras mo para bumangon, upang humabang sa tadhana na inilagay ko sa loob mo bago ka pa man ipinanganak. Sagutin mo ang tawag na ito, anak ko. Anak ko, hindi ako pumarito para maglagay ng mabibigat na pasanin sa iyo. Pumarito ako upang buhatin ang mga ito. Nakikita ko kung gaano kapagod ang iyong puso. Naglalakad kang may matanong na nagpapabigat sa iyo. Iniisip kong magiging tunay ka bang malaya sa matakot na lumalambong sa iyong isipan, ngunit pakinggang mabuti. Hindi kalayuan ang kalayaan. Ito ay abot kamay mo ngayon. Ako ang naalok nito sa iyo. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng bagay ng mag-isa. Hindi mo kailangang dalhin ang makapakabiho na kahapon tungo sa bukas. Nandito ako para kunin ang lahat ng ito, ang pagkakasala, ang hiya, ang pagsisisi, at kapalit nito, bibigyan kita ng kapayapaang hindi palubusang nararanasan ng iyong puso. Ito ang aking pangako sa iyo. Hindi dahil sa napatunayan mo ito, kundi dahil mahal kita ng higit pa sa iyong naunawaan. Alam kong may sandaling parang nahuhuli ka na tila umaabante ang buhay at ikaw ay nakakulong sa iisang lugar. Ngunit anak ko, hindi ka nakalimutan, hindi ka nahuhuli, hindi ka nawawala sa damingang tao. Nakikita kita, alam ko ang mga plano ko para sa iyo at ang mga ito ay buhay pa rin. Hindi nagbago ang isip ko tungkol sa iyo. Kahit ang mabahagi nga kwento mo na sa tingin mo ay nagpapawalang bisa sa iyo, iyon mismo ang malugar kung saan ipapakita ko ang aking kaluwalhatian. Ang nilayon ng kaway na manira sa iyo ay gagamitin ko upang palakasin ka
Ang akala ng iba ay sisira sa iyo ay magiging mismong patutu na magdadala ng kagalingan sa iba. Ngunit kailangan mong mag-usa akin ngayon. Kung mas magtatagal ka sa paghihintay, mas nagiging mahirap marinig ng malinaw ang aking tinig. Hindi ko gusto iyon para sa iyo. Gusto kitang malapit sa akin, naririnig ako araw-araw, naglalakad kasabay ng aking espiritu. May bagong bagay akong ginagawa sa mundo at gusto kong maging bahagi kanito. Nagbabanggo na kong gataw na magdadalang aking liwanag sa mga madidilim na lugar na magmamahal ng walang takot, na tatayo ng matatag kahit umugang mundo. Ngunit una, kailangan kong gawin ang trabahong ito sa iyo. Kailangan kong linisin ang mga sugat na itinago mo, ang mga lugar na isinara mo, ang mga bahagi ng iyong puso na sinubukan mong protektahan kahit sa akin. Buksan mo ang mga ito, anak ko. Magtiwala ka sa akin sa pinakamalalim na bahagi nga iyong pagkatao. Hindi ako narito para saktan ka. Narito ako para pagalingin ka sa mga paraang hindi magagawa nga kamay ng tao. Humanap kang ginhawa sa mga bagay na nagdadala lamang ng panandaliang lunas. Sinubukan mong pamanhidin ang sakit sa pamamagitan ng mga abala at mga tagumpay na hindi nagtatagal. Ngunit sa lahat ng oras, ang iyong espiritu ay sumisigaw para sa isang bagay na totu. At nandito ako nag-alok sa iyo ngang kung ano ang totu. Iniaalok ko ang aking sarili. Isang relasyong hindi nakabatay sa relihiyon lamang, kundi sa pag-ibig. Ang paking malapit na hindi kailanman maklalaho. Hindi mo kailangang magpakitang gilas para makuha ang aking atensyon. Hindi mo kailangang magpanggap na nasa iyo ang lahat. Lumapit ka bilang ikaw at sasalubungin kita doon. Maglalakad ako kasama mo, tuturuan kita, gagabayan kita, at tutulungan kitang maging lahat ng bagay kung para saan kita niliha. Darating ang sandali kung saan magbabago ang nga bagay sa paligid mo. Bigla mong makikita ang mga pagbabago sa mundo, sa mga tao, sa mga sitwasyon na inakala mong matatag, ngunit huwag matakot kapag nangyari ito. Ang mga pagbabagong ito ay bahaging ng isang mas malaking planong ng pagyanik upang gisingin ang mga puso na ibalik ang mga mata sa akin. May mga bagay na kailangang gumuho upang tumaas ang katotohanan. Ako ang magiging matatag mong lugar sa gitna ng bagyo. Habang ang iba ay nagpapanik, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Habang ang iba ay naliligaw ng landas, ikaw ay maglalakad ng may kalinawan dahil nanatili kang malapit sa akin. Huwag mong hayaang nakawin ng takot ang sandaling ito sa iyo. Susubukan ng kaway na bumulong ng mga kasinungalingan. Sinasabi sa iyong ang mensaheng ito ay hindi talaga para sa iyo, na maari mo itong balewalain at hindi ito mahalaga, ngunit mahalaga ito. Ang iyong buhay ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa mga buhay na mahahawakan mo, ang nga taong tutulungan mo, ang liwanag na pasisinagin mo. Kung magpapaliban ka, hindi mo lamang ipinagpapaliban ang iyong sariling tagumpay, kundi ipinagpapaliban mo ang mga biyayang nakalaan na dumaloy sa pamamagitan mo patungo sa iba. Sabihin mo na ang ungayon bago maging huli ang lahat. Mag-type ngamen kung ang mensaheng ito ay dumating sa tamang oras. Anak ko, hindi ako humihingi ng perpeksyon, humihingi akong pagsuko. Humihingi akong pusong nagsasabing, Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang aking nga takot, ang aking nga pangarap,
ang aking nga kabiguan, ang aking kinabukasan. Kung ibibigay mo iyon sa akin, ako na ang bahala sa iba. Aakayin kita sa bawat hakbang. Magbubukas akong nga pinto na walang sinumang makakapaksara. Isasara ko ang nga pinto na hindi inilaan para sa iyo. Poprotektahan kita mula sa hindi mo nakikita at gagabayan kita sa mga planong isinulat ko para sa iyong buhay. May maaraw sa hinaharap kung saan babalikan mo ang sandaling ito at malalaman na ito ang turning point. Ang araw na tumigil ka sa pagtakbo, tumigil sa pagtatago, at sa wakas ay sinagot ang aking tawag. Hayaan mong maging araw na ito iyon, anak ko. Hayaan mong ito ang araw na pinili mo ang buhay. Pinili mo ako. Pinili mo ang landas ng kapayapaan at layunin. Hindi kita hahayaang maglakad ng mag-isa. Mauna ako sa iyo, sa tabi mo, at sa likod mo. Paliligiran kita ng aking pek-ibig at tatapan kita ng aking biyaya. Aking mahal na anak, pumarito ako ngayon hindi lamang upang aliwin ka, kundi upang ihanda ka. May mga darating na susubo sa mga pusong marami. Ang ilan ay tatalikot dahil itinayo nila ang kanilang buhay sa mabuhay na lupa. Ngunit tinatawag kita na itayo ang iyong buhay sa akin. Ang batong hindi matitinak, makakaroon ng bagyo, o ngunit hindi ka mawasak kung tatayo ka kasama ko. Hindi ko sinasabi ito upang takutin ka. Sinasabi ko ito dahil mahal kita at gusto kong maging handa ka. Handa sa espiritu, handa sa puso, handang tumayo kapag ang iba ay bumagsak. Hindi ka lang isa pangmukha sa karamihan para sa akin. Ikaw ang aking pinili, minarkahan ng aking kamay para sa isang layunin na ikaw lamang ang maaring tumupad. Ang mundo ay puno nga boses na sumusubo na lunurin ang sa akin. Hinihila kanila mula sa bawat direksyon, nga abala, nga pag-alala, walang katapusang ingay. Ngunit ako ang tahimik na boses na tumatawa sa iyo pabalik sa kapayapaan. Kinausap kita sa mga paraang maring hindi mo napansin sa mga sandali ng katahimikan, sa mga biglaang luha na nagmula sa wala, sa pananabik na nararamdaman mo sa kaibuturan mo para sa mas malaking bagay. Ang pananabik na iyon ay hindi basta-basta. Ako iyon na pinupukaw ang iyong espiritu. Ipinapaalala sa iyo na ikaw ay nilikha para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa pag-survive lamang sa araw-araw. Nilikha ka para sa isang layunin, para sa tadhana, para sa isang buhay na nagliliwanag ng aking pek-ibig at biyaya. Anak, nagtaka ka kung bakit ang ilang nga pintuan ay nanatiling sarado, kung bakit ang ilang panalangin ay tila hindi nasasagot, ngunit kailangan kong magtiwala ka sa akin kapag sinabi kong pinoprotektahan kita. Ang ilang mga bagay na gusto mo ay hindi ang pinakamabuti para sa iyo. Ipinakait ko ang mga iyon hindi upang parusahan ka, kundi upang panatilihin kang ligtas. Nakikita ko ang hindi mo nakikita. Alam ko ang hinaharap at palagi akong kumikilos para sa iyong ikabubuti. Sinubukan ng kaaway na kumbinsihin ka na ako ay tahimik, na nakalimutan na kita, ngunit hindi iyon totoo kailanman. Inihahanda ko ang nga tamang pintuan sa tamang panahon at ngayon ay binubuksan ko na ang nga ito, ngunit dapat kang maglakad sa mga ito kasama ko. Maring hindi mo nararamdamang handa ka, ngunit mas handa ka kaysa sa inaakala mo. Ang lahat ng iyong pinagdaanan, ang sakit, ang mga pagsubok, ang paghihintay, lahat ng iyon ay inihanda ka para sa susunod na hakbang na ito. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot. Ang takot ay hindi mo Panginoon, ako ang iyong Panginoon.
At hindi kita binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at malusog na pag-iisip. Kaya huminga ka, anak, at hawakan mo ang aking kamay. Gagabayan kita sa bagong yugto na inihanda ko para sa iyo. Isang panahon ng pagpapagaling, ngang paglago, ngang ngahimalang mag-iwan sa iyong mamangha, ngunit kailangan mong gawin ang unang hakbang. May isang tao kang kailangang patawarin. May pasanin na kailangan mong ilapak. May usapan tayong kailangang gawin kung saan sasabihin mo sa akin ang lahat. Ang mga bagay na itinago mo, ang mga laban na ikinahihiya mong gaminin. Alam ko na ang mga ito. Ngunit kapag sinabi mo ito sa akin, nagsisimula ang pagaling. Hindi ako naghihintay na maging perpekto ka. Naghihintay akong maging matapat ka. Lumapit ka bilang ikaw at hayaan mong gawin ko ang iba. Ang aking biyaya ay mas malalim kaysa sa iyong pagkakamali. Ang aking habag ay mas malakas kaysa sa iyong matakot. Ang pag-ibig ko ay mas malawak kaysa sa mga pagkakamaling nagawa mo, anak. Sa loob ng mga susunod na linggo, magsisimula kang makakita ng mga pagbabago sa iyong buhay. Ang mga bagay na inakala mong natigil ay magsisimulang gumalaw. Ang mga relasyon na inakala mong sirang-sira na ay magsisimulang gumaling. Ang mga pagkakataon na inakala mong lumampas na ay biglang lilitaw muli. Ngunit huwag mong isipin na ito ay nakataon lamang. Ito ay dahil sinasagot mo ang aking tawag ngayon. Ang pagsunod ay nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Kapag inago ka sa aking, itinutugima mo ang iyong sarili sa aking plano. At ang planong iyon ay puno ng pag-asa, ng provision, at ng kagalakang hindi mayayanig. Hindi lang kita tinatawag para sa iyong sarili, kundi para sa kapakanan ng iba na mahahawakan ng iyong buhay. May mga taong naghihintay sa liwanag na dala mo. Hindi pa nila alam, ngunit ang iyong pagsunod ay maglalapit sa kanila sa akin. Bahagi kang isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong inaakala. Kapag ikaw ay bumangon, ang iba ay babangon din. Kapag ikaw ay naglakad sa kalayaan, tutulungan mo ang iba na makahanap ng kalayaan. Kapag ikaw ay nagsalita, mahal ko, sisiray nito ang makadena at mga pusong nakakulong pa rin sa kadiliman. Anak, maikli ang panahon. Ang mga araw ay palapit ng palapit sa dilim, ngunit ang aking liwanag sa iyo ay magliliwanag ng mas maliwanag. Huwag mong hayaang nakawin ng kawi ang sandaling ito mula sa iyo gamit ang mga abala, pagdududa o pagkaantala. Piliin mo ako ng buo. Bitawan mo ang anumang humihila sa iyo palayo sa aking puso. Walang kasalanang napakalaki para sa aking kapatawaran. Walang sugat na napakalalim para sa aking pagpapagaling. Lumapit ka sa akin ng buong puso. Hayaan mong punuin kita ng kapayapaang walang anumang bagyo ang makakayani. Hindi kita dinala hanggang dito para iwanan ngayon. Nakatayo ka sa bingit ng isang bagong bagay, isang sagradong bagay, isang bagay na nakapagpapabago ng buhay. Ngunit ang susunod na hakbang ay sa iyo. Magtitiwala ka ba sa akin? Sasagutin mo ba ang tawag na ito? Mula sa langit bago, mahuli ang lahat. Bukas ang aking mga braso. Handa ang aking puso. Naghihintay ang aking pag-ibig. Sabihin mo ang anak ko, at panoorin kung ano ang aking gagawin. Anak ko, patuloy akong nagsasalita dahil hindi lamang ito isang maliit na sandali sa iyong buhay. Ito ay isang turning point. Ito ay hindi lamang tungkol sa pakikinig sa mga salita. Ito ay tungkol sa iyong kinabukasan, sa iyong walang hanggan,
at sa mga pinto na malapit ng bumukas kung pipiliin mong maglakad kasama ko. May landas na patungo sa buhay at kapayapaan. Ngunit may landas din na patungo sa panghihinayang at kawalan. Sa ngayon ay nakatayo ka sa pagitan ng dalawa. Inialok ko ang aking kamay upang akayin ka sa landas ng buhay, ngunit dapat mong piliin ito ngayon. Itinakda ko ang sakradong oras na ito dahil hindi ko nais na makalaktan mo ang makakakawan ko. Handa ang langit na magbuhos ng mabiyaya, pagaling, at layunin sa iyong buhay, ngunit dapat kang tumugon sa aking tinig. Alam kong madaling manatiling komportable, manatili sa nakasanayan, kahit na ito ay masakit, ngunit hindi ka nilikha para mabuhay sa siklo nga pakikibaka. Nilikha ka para mabuhay sa kalayaan. Wala nang oras para pabalik-balik. Wala nang oras para mabuhay ng kalahati para sa akin habang pinapanatili ang isang paa sa mundo. Sinubukan mong balansehin ang lahat, ngunit iniiwan ka lamang nitong walang laman. Tinatawag kita na sumuko ng buo dahil ang bahagyang pagsuko ay nag-iwan sa iyo na natigil. Ang buong pagsuko ay nagpapalaya sa iyo. Hindi ito tungkol sa mga patakaran. Ito ay tungkol sa relasyon. Gusto kitang makasama nang malapitan upang makausap ka araw-araw upang gabayan ka sa bawat desisyon. Hindi mo layunin na pasanin ang buhay mo ng mag-isa. Hayaan mong pasanin kita. Sabihin mo ang amen kung naramdaman mo ang Diyos na kinakausap ka ngayon. Maari mong itanong, paano kung mabigo ako muli? Anak ko, hindi ako nag-alala sa iyong mga kabiguan. Gumawa na ako ngang probisyon para sa iyong mga kahinaan. Kapag nadapa ka, ibabangon kita. Kapag nagdududa ka, ipapaalala ko sa iyo ang kaking katotohanan. Kapag nakaramdam ka ng hinaan, ako ang magiging lakas mo. Hindi ko hinihiling na maging perpekto ka. Hinihiling ko na maging handa ka, handang magtiwala sa akin, handang sumunod sa akin, handang magsimula muli. Hindi alintana kung gaano karaming beses kang nadapa. Hindi ako kailanman tumigil sa paniniwala sa iyo at hindi kailanman mangyayari iyon. Tiningnan mo ang iyong nakaraan at naisip. Siguro huli na ang lahat para sa akin. Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Ibinabalik ko kung ano ang nasira. Tinutubos ko kung ano ang nawala. Hinihingahan ko ang buhay, ang napatay na lugar. Ang inakala mong tapos na ay simula pa lamang kapag inilagay mo ito sa aking nga kamay. Kukunin ko ang nga piraso ang iyong buhay, ang nga naduro na pangarap, ang nakatagong sakit, at hahabiin ko ang nga ito sa isang patutu ang aking kapangyarihan at biyaya. Ngunit dapat mong dalhin ang mga ito sa akin. Dapat mong itigil ang pagtatago sa mga bahagi nga iyong sarili na iniisip mong masyadong magulo para hawakan ko. Balang bakay na maaari mong dalhin sa akin na makatutulak, sa akin papalayo. Alam ko na ang lahat na ito at mahal pa rin kita. Anak ko, may kagalakang naghihintay para sa iyo na hindi mo pa nararanasan. Isang kagalakan na hindi nakabatay sa mga sirkumstansya kundi sa aking presensya. Isang kagalakan na magpapasan sa iyo sa bawat panahon. Nalasahan mo ang mga sandali ng kaligayahan. Ngunit iniaalok ko sa iyo ang isang bagay na mas malalim, kagalakang hindi matitinag, ang uri na nananatili kahit mahirap ang buhay. Ang kagalakang ito ay nagmumula sa pag-alam na ligtas ka sa akin, na ang iyong kinabukasan ay nasa aking mga kamay
at na walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Mayroon ding sariwang pagpapahit na handa kong ibuhos sa iyong buhay, isang pagpapahit na magbibigay sa iyo ngang lakas upang gawin ang nga bagay na hindi mo inakalang magagawa mo. Isang pagpapahit upang magsalita nga salitang nagpapagaling, upang mahalin ang mga taong mahirap mahalin, upang malakat ng buong tapang sa mga lugar na dating kinatatakutan mo, ngunit ito ay maaring dumating lamang kapag nagsabi ka nga sa akin ng buo. Hindi ko maaring punuin ang mga kamay na nakakapit pa rin sa mga bagay na umuubos sa iyo. Ibigay mo ang mga iyon sa akin ngayon. Bitawan mo ang mga bagay na kinapitan mo para sa kaligtasan. Ako ang iyong kaligtasan. Ako ang iyong kanlungan. Ako ang iyong mapakukunan ng buhay. Bago tapusin ang video na ito, manalangin tayo ng sabay. Ama sa langit, salamat sa paggising mo sa akin ngayon. Salamat sa panibagong hininga, panibagong sandali, at panibagong pagkakataon na mapalapit sa iyo. Ang puso ko ay puno tuwing naisip ko ang iyong kabutihan sa pamilya namin at sa aming nga Pilipino. Kahit na hindi ako karapat-dapat, patuloy mo pa rin akong minamahal, inaalagaan, at sinasamahan para doon ako ay labis na nagpapasalamat. Panginoon, pinasasalamatan kita sa mabuti at mahihirap na panahon sa aking buhay. Ang masasayang araw ay nagtuturo sa akin na magalak, at ang mahihirap na araw ay nagtuturo sa akin na magtiwala sa iyo ng mas malalim. Bawat sandali, maging matamis o mapait, ay naglalapit sa akin sa iyong biyaya. Nakikita ko ngayon na maging ang aking luha ay hindi nasayang. Naging kasama kita sa lahat na ito. Salamat sa regalo ng pagpapatawad. Salamat sa iyong pasensya kapag ako ay nakukulang. Minsan nakakagawa ako ng mapagkakamali na hindi ko man lang napapansin. Minsan lumalayo ang aking puso o nanlalamig ang aking mga iniisip. Ngunit patuloy kang naghihintay sa akin. Tinatawag akong muli ng may bukas na mga braso. Patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong mali. Parehong ang mga bagay na alam ko at ang mga bagay na hindi ko man lang namalayan. Linisin mo ako, Panginoon. Gawin mo akong bago muli sa pamamagitan ng iyong awa. Salamat, Ama, sa sakripisyo ni Jesus. Kinuha niya ang ating sakit, ang ating pagkakasala, ang ating mapasanin, at binigyan tayo ng kalayaan. Dahil sa kanyang pag-ibig, hindi ko na kailangang mabuhay sa hiya. Dahil sa krus, maari akong lumapit sa iyo bilang ako na punong kapintasan. Ngunit ang pag-ibig, ang kanong uri ng pag-ibig ay nakpabaho na lahat. Nakpapakumbaba ito sa akin. Inoli ako nito at binibigyan ako na pag-asa. Salamat sa lahat ng hindi nakikitang biyaya. Ang mga hindi ko napapansin araw-araw. Salamat sa pagprotekta sa akin kahit na hindi ako batit sa mga panganib. Salamat sa bubong na nakakanlong sa amin mula sa araw at bagyo, sa pagkaing inihain sa aming hapagkainan, at sa mga taong na mamalasakit sa akin. Maring tila malit ang mga ito, ngunit alam kong mga mahalagang regalo ito mula sa iyo. Mas kilala mo ang puso ko kaysa sa akin. Alam mo ang aking mga pakikibaka, ang aking mga pangarap, ang aking mga iniisip, at maging ang aking mga takot. Tulungan mo akong manatiling malapit sa iyo kahit na nagiging maingay ang buhay sa mundong ito. Turuan mo akong makinig kapag ikaw ay bumubulong. Palakasin ang aking pananampalataya kapag sinusubukan ng magapagdududa na magsalita ng mas malakas. Ipaalala mo sa akin na hindi
ako nag-iisa kailanman. Inialay ko sa iyo ang panalangin ito ng buong puso, hindi lamang bilang mga salita, kundi bilang katotohanan mula sa loob. Salamat Panginoon sa pagmamahal mo sa akin kung sino ako at sa pahubog sa akin kung sino ang nais mong maging ako. Sa pangalan ni Hesu Kristo, aking tagapagligtas at kaibigan, ipinapanalangin ko ito ng may pag-ibig, pagtitiwala, at pag-asa. Amen. Mag-comment ng Amen bilang hakbang ng pananampalataya at tulungan ang ibang tao na marinig ito sa pamamagitan ng pag-share nito